Breaking news, masaya at pinag-usapan ng buong mundo ang pahayag ni President Donald Trump na nagkausap na ang Amerika at Iran at ang kanilang pinag-usapan ay tuluyan ng ihinto ang giyera. Pero paano kung ang lahat ay isa pa lang kasinungalingan sapagkat nagsalita ang Iran at kung ano ang sinabi ni President Donald Trump, ito raw ay hindi totoo. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 24, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Sino ba namang tao ang hindi sasaya kung sakaling tuluyan ng mahinto ang giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran? Sigurado ako na napakaraming mga Christians, maging mga Muslim, ay nagdarasal upang ang gerang ito ay mahinto na, lalong-lalo na ang gerang ito ay paakyat na sa isang buwan. At ang katotohanan mga kaibigan, hindi lang apektado mismo ang mga Iranians, mga Israelites, at maging ang mga tao sa Middle East, kundi maging mga bansa na kahit malayo sa gerang ito ay tinatamaan ng husto ang bulsa ng bansa. Katulad na lang mga kaibigan ng Pilipinas, hindi nga tayo sumasalo ng mga missiles na nagmula sa Iran, Amerika at Israel, pero sinasalo naman natin ang epekto ng digmaang ito. Ngayon lang araw na ito, Martes mga kaibigan, March 24, ay nagtaas na naman ang presyo ng gasolina at diesels, maging krudo. Maraming beses na ito na naitaas buhat ng magsimula ang digmaan nila noong February 28, 2026. Kaya kahit na meron lang slight na balita na kung saan magsasabi na magkakaroon na ng ceasefire, o tuluyan na magkaroon ng kapayapaan ng mga bansang ito, of course, merong part sa ating puso na tatalon-talon sa sobrang tuwa. Ngayon, naglabas ng pahayag itong si President Donald Trump. At alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang kanyang sinabi? Eto, basahin natin ang kanyang pahayag. Mula ito mismo sa kanyang social media account. Baka hindi nyo mabasa, maliit kasi mga kaibigan, basahin ko na lang. I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran, ayan, maliwanag mga kaibigan, Amerika at ang Iran, have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Ayan, maliwanag mga kaibigan na sinabi ni US President Donald Trump na nagkaroon nga ng conversation ang Amerika at Iran at ang kanilang pinag-usapan ay ang giyera o ang solusyon sa giyera na nangyayari ngayon sa Middle East. Ito pa mga kaibigan, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plant and energy infrastructure for a 5-day period. Ayan, napakaliwanag mga kaibigan na ayon kay President Donald Trump, ang kanilang pag-uusap ay tinawag niya na constructive conversation. At sinabi pa ni US President Donald Trump na inutusan niya na ang Department of War na hindi na o magpopospon sila ng 5 araw upang hindi na targetin ang power plant
ng Iran at maging energy infrastructures. Now, ano ang bagay na ito? Linawin natin. Hindi ba't narinig mo rin ang balita mga kaibigan na nagbigay ng 48 hours na ultimatum si President Donald Trump sa Iranian regime na kinakailangang buksan ito ang Strait of Hormuz at kapag hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours ay wawasakin ng puwersa ng Amerika ang power plants ng Iran at ng kanilang energy infrastructures. Pero ayon sa Iran ay hindi sila susunod sa United States of America at patuloy nila itong isasara hanggat sa kanilang matapos na komponihin lahat ng mga damage dulot ng gerang ito. Sa makatuwid mga kaibigan, ang 5 days na sinasabi ni US President Donald Trump na hindi sila aatake. Yung particular na lugar lamang, yung tinatawag mga kaibigan na power plant ng Iran at ng energy infrastructures ng bansang Iran ang hindi nila tatargetin. 5 araw yun. Pero patuloy pa rin ang gera sa iba't ibang bahagi ng Iran, sa Middle East maging sa Israel. Ang sinabi lamang na hindi niya aatakihin, yun lamang kanyang binanggit. Kaya kung merong magtatanong, akala ko ba sinabi ni President na hindi na sila aatake sa loob ng 5 araw? Hindi po. Ang hindi lang aatakihin yung power plant at energy infrastructures. Pero tuloy pa rin ang digmaan. Yun po yun mga kababayan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, nagsalita ang Iran at ibinalita pa nga ng Al Jazeera. Ayon sa headline, Iran War Live. Tehran says Trump's peace talk claims are fake news. Ayan mga kaibigan, sinabi ng Iran na wala raw katotohanan ng sinabi ni President Donald Trump na gusto nila ng peace talks. At eto mga kaibigan, sa pahayag kasi ni US President Donald Trump, sinabi niya na gusto rin nila ng kapayapaan at gusto rin daw ng Iran ng kapayapaan. Lahat ng ito, wala raw katotohanan ayon sa Iran. Pero pagkumparahin natin mga kaibigan, sa pahayag ni Trump, wala siyang sinabi na nag-usap sila ng Iran at Amerika na magkakaroon ng peace talk. Dagdag pa ng Iran na buhat na sumiklab ang digmaang ito noong February 28 hanggang sa kasalukuyan ay wala raw pagkakataon na nagkausap sila ng United States of America. Pero mga kaibigan, ang sinasabi naman ni US President Donald Trump ay meron siyang nakausap sa Iran na mataas na posisyon. Kaya palaisipan ngayon, sino itong naging kausap ni US President Donald Trump sa Iran? Kalaunan ay lumabas din ang balita na ang nakausap ni US President Donald Trump sa Iran ay miyembro ng parliament ng Iran. Hindi personal na nakausap ito ni President Donald Trump kundi sa telepono. Sapagat sinabi ni President Donald Trump na mahihirapan silang makipag-usap sa Iran. Mahihirapan din ng Iran na makipag-usap sa Amerika ng harapan sapagat ang mga Iranian officials ngayon lalong-lalo na si Mujtaba Khamenei ay hindi raw makakalabas ng bansa. Hirap na hirap sila. Kaya ang madaling paraan ay telepono. Pero mga kaibigan, ang nasabing pag-uusap, hindi naman daw ang Ayatollah ang kausap ni President Donald Trump. Pero ayon sa mga eksperto, hindi man si Ayatollah Mujtaba Khamenei ang nakausap ni President Donald Trump, magandang sinyalis pa rin ito sapagkat sa loob ng parliament ng Iran ay meron palang nais na magkaroon ng ceasefire o peace talk ang Amerika at Iran. Kumbaga, kung tutuusin, gusto ng ilang mga official sa Iran ng kapayapaan. Pero mga kaibigan, meron ding mga nagsasabi na kahit na parliament ang kausap ni President Donald Trump, malaki rin ang possibility na meron itong acknowledgement mula kay Mujtaba Khamenei. Ayaw lang aminin, baka ayaw nila na mapahiya. Baka isipin daw ng iba na natatalo na ang Iran kaya pinapalabas na walang alam dito si Mujtaba Khamenei. Pero yan mga kaibigan ay unverified. Ulitin ko, unverified. Pero kahit paman na ganun ang nangyari, malaki pa rin ang pasasalamat ng maraming mga Iranians na hindi itinuloy
ni US President Donald Trump na atakihin ang mga power plants nito at energy infrastructures dahil kung nagkataon ay didilim ang buong Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Malugod ko po yung babasahin at hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!